June 13, yung local. Dahil may mga 41,000 na wala ng trabaho. So, hahanapan sila ng trabaho. At saka yung June 14, yung konting overseas workers natin na bumalik para maghanap ng trabaho. So, 3 days yung ating jobs fair. All throughout the country where you have fairly large populations of people. Kung saan ba itong 41,000 na ito, doon natin ilalagay yung jobs fairs na yun. Okay, isa pa pong opportunity para po sa ating mga kababayan sa Pangasinan na Madam President ay itong balita na meron pong plano ang mga fish farmers sa Pangasinan na mag-produce ng saline tolerant tilapia na bilang dagdag po doon sa popular na bangos na pinuproduce na po ng ating pong mga fish pond operators. So, meron po bang specific plan, Madam President, through the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources CRT, alam niyo yan. para po matulungan natin ang ating pong mga gusto pong mag-produce ng itong variety po ng tilapia? Opo, ang Pilipinas po ngayon ay the 8th largest fish producer in the world. We are producing more than 5 million metric tons. And one of the strategies na ina-adapt natin is i-move lahat ng ating fish catch into fish farming. And fish farming involves itong sinasabing aquaculture. Now, dito po sa Central Hatchery ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bunuan, opo sa Dagupan, at saka sa Muñoz, Nueva Ecija, gumagawa po tayo ng saline tolerant na breed. Ang Pilipinas po ay recognized sa buong mundo as one of the pioneers when it comes to developing the best types of fingerlings, best breeds for Molybicus, for tilapia. So, dito sa ating mga Pangasinenseng fish farmers na nakakaintindi talaga ng aquaculture, we are going to be distributing more of these fingerlings para magamit po natin ang ating resources dito po sa Pangasinan na marami po sa mga inland areas natin napapasukan po ng saline water. So, dati kasi pure lang tayo, talagang tabang, tubig tabang lang. Brackish. Yung brackish lang po. So, with this one, marami pa tayong ibang resources na magagamit ngayon. Mapapaakyat natin ang fish production natin. Yeah, actually, Secretary, nais ko pong banggitin dito na nagkaroon po ng National Summit on this kind of variety ng tilapia sometime February itong taon na ito. So, I hope na ito'y matatap po ng ating mga local officials din at tulad po ni Governor Espino para ma-promote po natin itong variety po ng tilapia na ito. Okay, Madam President, itong buwan na ito ng Marso ay buwan po ng mga kababaihan, Women's Month. At isa rin po silang tinatamaan nitong global financial meltdown. At ano po ang inaasahan ng ating sektor ng kababaihan upang mapabuti, madagdagan ang kita ng sektor na ito. Well, at maging effective partner sa ating pong National Development Programs. Yung mga pinakanatamaan na mga pabrika sa Pilipinas, yung mga sa 41,000 workers na yon, marami doon ay sa electronics and garments. At yung mga nagtatrabaho sa electronics and garments, mga kababaihan yun. Yung mga bumalik galing sa Qatar at saka sa Dubai, babae rin. So, talagang itong mga programa natin, maraming kababaihan talaga ang makikinabang dahil kababaihan ang nawalaan ng trabaho. So, yun ang sa electronics at garments. So, itong emergency employment, itong retraining, lahat itong programa ito, kababaihan ang pinakamakikinabang dahil sila ang pinaka natatamaan ng global crisis. At over and above that, kahit na nung wala pang global crisis, ang ating special na programa para sa kababaihan ay yung microfinance. In fact, gumawa ng bagong batas yung mga congressmen at senators yung micro, small, and medium enterprise law. So, merong ngayong ginawang council, Micro, Small, and Medium Enterprise Council, para binubukod lahat ng mga ahensyang tumutulong sa mga micro, small, and medium enterprises. At ito ay sa ilalim ng liderato ng Secretary of Trade and Industry bilang chairman. So, ang DTI ng probinsya, siya ang makakatulong sa ilalim ng liderato ng sekretary niya dito sa maghanap ng microfinance na pagkakataon para sa kababaihan.
At yung sa emergency employment naman, dahil buong bansa ay kailangan tulungan, hindi lamang yung DTI ang gumagawa nito, tinutulungan sila ng program steward at dito nga sa Pangasinan, si Pincoy Duque at si June Esperon, ang ating mga Pangasinan sa kabinete. Isa pa pong pinapaabot po sa inyo, Madam President, suliranin po ng ating mga magsasaka itong farm-to-market roads. Yes. Meron po bang karagdagan na maasahan po ng ating mga magsasaka para naman madali po nilang i-transport yung kanilang produce from the farm to the markets? Well, dapat nga sa North Luzon Agribusiness Quadrangle, RT 2 billion ang ating 2,000 kilometers ang tinatayo natin, no? So how many of the 2,000 should belong to Pangasinan, given na Pangasinan is the second biggest agricultural producer in North Luzon? Doon sa first quarter po, Madam President, 140 million, doon pa lang sa first quarter. Dadagdagan pa namin ng another 140 million doon sa second quarter. So, ang magiging total natin, mga 300 million. Out of the 2,000. No. We're talking here about kilometers, not the money. Then Kilometers. that would be about 300 to 400 kilometers, ma'am. 400 kilometers out of 2,000 kilometers, that would be 20%. 20%. So 400 kilometers, ha? Yes, ma'am. Okay. Okay, last question po natin, Madam President. Ano naman po ang may babahagi na tulong ng ating pong mga taga-Pangasinan at Northern Luzon bilang tulong po sa mga national programs, development programs ng ating Thank you so pamahalaan? much. Thank you so much for that beautiful, beautiful question. Kasi sabi nga ni Kennedy, ba? Ask not always what your country can do for you, but what you can do for your country. So, ang maganda yung tinanong mo. So, on the part of the people, ito ang panahon para magsama-sama lahat. At saka, itukoy natin ang ating atensyon sa pamilya at sa community. At dapat magsimula tayo ng bagong panahon ng volunteerism. Volunteerism and community spirit. Dapat kasama dito ang pamalaan, at gaya ng sabi ni Sir Ramondi, the religious and civic groups, the non-government organizations, harnessing our people to engage in coordinated volunteer activities. So, pwede tayo mag-focus sa mga inisyatibo gaya ng paglilinis sa ating kalikasan. Halimbawa, yung paglilinis ng basura. Ganon. Tapos, gumawa tayo ng mga parks. Magtanim tayo ng puno. And then, let us bring comfort to the poor. Food banks. Ibukod natin pagkain na pwede ibigay sa kanila. Kahit na halimbawa, yung mga pagkain sa restaurant, pwedeng i-contribute sa mga mahihirap. Tapos let us turuan natin magbasa yung mga matatanda na hindi pa marunong magbasa. So, these are just examples. During these trying times, the Philippine spirit and commitment to caring should make each one of us, una sa lahat, let's count our blessings. Wala pa dito yung, hindi pa crisis ang nangyayari sa Pilipinas, hindi gaya ng sa ibang bansa. Marami mga Pilipino dito, siguro may mga kamag-anak sa Amerika, halimbawa. Pwedeng i-compare anong kalagayan ng Amerika ngayon, anong kalagayan ng Pilipinas. At kasi ang ating bansa, it needs all of us pulling in the same direction. So we should volunteer our time, our skill, our resources. That is a noble undertaking that we should all take seriously. Kaya maraming salamat sa tinanong mo at maraming salamat sa mga Pangasinan na tinatanong kung anong pwede magawa sa ating bansa. And that's the way by which I can end this interview and thank all of you and thank you, Bernie. Madam President, thank you po sa mga balita po, impormasyon na naipamahagi po natin sa ating pong panayam sa Pangulo sa ngayon. Incidentally, Madam President, you'll be celebrating your birthday very soon. Meron po bang wish po kayo sa ating mga kabayan? Siyempre, ito sinabi ko ngayon, that we can all pull together
so that we can make sure that the global crisis does not become a Philippine crisis and that we are able to continue on our sustainable development towards first world in 20 years. Okay. Diyos tagina kada kayo amin, balbalig ya salamat at sa kayon amin. Thank you. Thank you very much, Madam Thank President. Mga kababayan, dyan na po nagwawakas ang ating pong panayam sa Pangulo sa araw pong ito. At of course, ako po ang nilingkod, Bernie Raskin, ng KBP Pangasinan Chapter at ng DZMQ Radyo ng Bayan. Maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay. Thank